Naisip mo na ba kapag nanananginip ka tungkol sa mga ordinaryong bagay? Yung mga simpleng bagay lang sa paligid? Oo, tulad ng paglalaro ng barya sa kanto o kaya naman ay simpleng paglalangoy sa dagat. Paano kung hindi lang iyon basta likha ng pagod mong isip? Na may mas malalim pa palang ibig sabihin? Eksakto. Paano kung ibinibigay na pala sa iyo ang mismong blueprint ng isang malalim na paniniwala? Paniniwala tungkol sa moralidad, sa lumalalang korupsyon sa ating lipunan, at higit sa lahat, sa mismong kaligtasan ng iyong kaluluwa. Medyo mabigat na usapan agad yan, ha? Magandang araw sa iyo na nakikinig at kasama namin dito sa kwarto. Alam ko, mabigat agad ang bungad natin. Pero iyan eksakto ang sentro ng paghihimay natin sa mga dokumentong hawak natin ngayon. Nakakamangha talagang pagmasdan kung paano kinukuha ng utak ng tao yung mga pinakakaraniwang imahe sa paligid natin at ginagawa itong masalimuot na metafora para sa buhay. Totoo yan! Hindi lang ito basta pag-aalala sa isang panaginip. Kumbaga, ito ay isang pagtatangka na bigyang kahulugan ang buong universo gamit ang mga bagay na familiar sa atin. At yan ang pangako namin sa iyo na nakikinig. Ikaw na laging naghahanap ng mas malalim na anggulo at hindi nakukontento sa ibabaw lang ng mga kwento. Hihimayin natin ang mga kakaibang metafora na ito nang hindi ka malulunod sa impormasyon. Isang masusing pagtatalakay sa mga detalye. Okay, himayan natin ito. Ang mga pangunahing materyales natin ngayon ay nagmula sa dalawang isinulat na panaginip. Tinawag mismo ng may akdang maito na mensahe ng Diyos. Isinulat ito ni Narciso Olalo noong Marso 8, 2026. Bale, bukod dyan, mayroon tayong napaka-interesanting transcript ng isang Zoom meeting. Dito, sa meeting na ito, ipinaliwanag ni Narciso sa kanyang mga tagasunod yung mga kahulugan ng mga panaginip na ito. Simulan natin sa unang panaginip. Ikinuwento ni Narciso na naglalakad daw siya sa mababaw na bahagi ng dagat. Hanggang dibdib lang ang lalim ng tubig. Yung sakto lang para makalangoy ka ng kaunti. Oo, para mas mabilis, nilalangoy niya daw ito ng kaunti. Pero kailangan niyang maging labis na maingat kasi ang ilalim ng tubig ay puno ng mga sea urchin o yung tinatawag nating tuyom. Nako, napakasakit matinik niyan. Sobra. Kaya dahan-dahan niyang inilalapag ang kanyang paa sa buhangin para hindi siya matinik. Tapos, habang umaandar siya, may nakita siyang mga taong abala sa dadaanan niya. Dito nagiging kawili-wili ang dynamics ng panaginip niya. Hindi lang kasi siya nag-iisa sa dagat na iyon. Mayroong sagabal at mayroong mga taong may kani-kaniyang ginawa sa paligid. Tama. Hinarang siya ng isang malaking lambat na nakapaikot doon sa tubig. At may isang lalaki sa loob ng lambat na nagbabawal sa kanya na dumaan. Pag-aari daw yata nung lalaki yung binakuran ng lambat. Oo, pag-aari niya daw. At binalaan niya si Narciso na maraming maliliit na sea urchin doon. Kaya mapapahamak lang daw siya kapag pumasok siya. Tapos, may mapapansin pa siyang iba? Habang nag-uusap sila nung lalaki, napansin ni Narciso na yung mga tao sa paligid ay abala sa paghuli ng isda. Isang partikular na isda na tinatawag nilang kitong sa Bisaya o samaran sa Tagalog. Inilalagay nila yung mga isda sa isang landing net. Isang malaking detalyeng kailangan natin tandaan. Nakiusap si Narciso sa lalaki na makikiraan lang siya. Nangako siyang hindi siya magnanakaw ng isda at higit sa lahat, idiniin niyang hindi siya matitinik kahit wala siyang goggles kasi pakiramdam niya daw kung nasaan ang mga tinik na ito. At paano nag-react yung lalaki sa kanya? Ang reaksyon ng lalaki, bigla itong ngumiti, tapos nagbago ang mukha. Dahil doon, napasigaw na lang si Narciso ng, "Best friend, ikaw pala yan. Loko-loko ka talaga." Tapos doon na siya nagising. Ang nakakabilid dito ay kung paano nag-react ang kanyang komunidad bago pa man ibigay ni Narciso ang sarili niyang interpretasyon sa panaginip na ito. Sa tingin ko, hinayaan niya muna silang mag-isip. Oo, doon sa transcript ng kanilang Zoom meeting, makikita mo na hinayaan niya munang mag-isip ang mga tagasunod niya. May isang nangangalang Pedro na nagsabing yung mga tuyom ay sumisimbolo daw sa mga kasalanan sa mundo. Ang ganda ng pagkakakonekta niya.
Nakakatawid daw tayo sa buhay nang hindi natitinik dahil sa sariling paniniwala at paggabay ng Diyos. Pero hindi lang iyon ang anggulo doon, di ba? Sumagot din ng isa pang follower na si Miss Kay. Dinala naman niya sa mas interpersonal na level yung usapan. Paano niya ipinaliwanag yung sa kanya? Tiningnan niya ang pananaginip mula sa pananaw ng pag-uugali ng tao. Ipinapakita daw nito ang panganib ng paggawa ng assumptions. Dahil pinag-isipan agad siya ng masama? Eksakto. Inakala agad nung lalaking may-ari ng lambat na magnanakaw ng isda si Narciso, kaya ang point ni Miss Kay, mahalaga ang pagiging prangko at tapat sa iyong intensyon para hindi ka pag-isipan ng masama ng ibang tao. Napaka-pragmatic ng interpretasyon ni Miss Kay, di ba? Pero nung si Narciso na ang nagsalita dun sa meeting, inangat niya ang diskurso mula sa simpleng pakikipagkapwa. Dinala niya ito papunta sa isang malawakang teolohiya at pati na rin sa pangangalaga sa kalikasan. Paano niya kinonekta yung kalikasan dun sa sea urchin? Kinumpirma muna niya yung ideya na ang mundo ay puno ng kasalanan, ito yung mga tinik. Pero pinalawak niya ang kahulugan ng kasalanan. Para sa kanya, hindi lang ito simpleng pagnanakaw o pagsisinungaling. Ano pa yung tinutukoy niya? Ito ay ang tahasang pananakit sa damdamin ng Diyos, pananakit sa kapwa at lalong-lalo na pananakit sa kalikasan. Sandali. Gusto kong maging devil's advocate dito. Kasi madaling sabihin na kasalanan ng tao kung bakit bumabaha, tulad nung kapag pinutol nila ang mga puno sa bundok. Pero paano yung mga natural disasters na wala namang direktang kinalaman ng gawain ng tao sa araw-araw? Saklaw ba yun ng filosofiya niya? Magandang punto yan. Base sa transcript natin, napaka-espesifiko ni Narciso sa mga trahedyang gawang tao na pilit ibinibintang sa Diyos. Nakatutok siya sa mga trahedyang hayadang resulta ng kasakiman natin. So, hindi literal na lahat ng bagyo? Tama. Ang pangunahing argumento niya ay ang iresponsibilidad ng sangkatauhan. Ibinigay niyang halimbawa ang pagtapon ng basura sa ilog na pumapatay sa mga isda at ang pagkakalbo ng bundok na nag-aalis ng natural na panangga sa baha. At kapag nangyari na yung sakuna, ang sasabihin agad ng mga tao, kagustuhan ng Diyos. Eksakto. Kapag nangyari ang sakuna dahil sa mga gawaing ito, madalas nating marinig na kagustuhan ito ng Diyos. Para kay Narciso, iyon ang pinakamabigat na kasalanan. Naisisi pa sa kanya yung sarili nating ginawa. Ang Diyos daw ay nasasaktan dahil ginawa niya ang perpektong kalikasan para sa atin, tapos tayo ang sisira. At sa huli, sa kanya pa natin isisisi ang pinsala. Isang matapang na pagpuna sa kung paano natin madalas ipasa ang sisi sa mas mataas na kapangyarihan para takasan ng sarili nating mga pagkakamali. Totoo yan. Pero huwag nating kalimutan yung mga isda sa pananaginip niya. Yung kitong o samaran, hindi kasi ito basta random na isda lang na napili niya. Merong napakatalinong wordplay dito na ginamit ni Narciso para maglatag ng moral framework. Talagang mapapaisip ka kung paano nahuhubog ang ating moralidad base sa vokabularyo na nakagisnan natin. Ipinaliwanag ni Narciso na ang kitong ay katunog ng salitang ki o susi. Susi, para saan? Susi ito na maaaring magbukas ng pinto papunta sa kaligtasan o kapahamakan depende sa takbo ng isip mo at sa mga desisyon mo. Ang galing, no? Nung koneksyon na yun. Paano naman yung salitang samaran? Samantala, ang samaran naman sa wikang Bisaya ay literal na nangangahulugang sugat. Ito yung sugat na iniiwan natin sa damdamin ng ating kapwa at ng Diyos kapag tayo ay nagkakasala. Kinukuha niya ang mga ordinaryong termino mula sa lokal na palengke at ginagawa itong canvas para sa banal na paghuhusga. At doon pumapasok yung tinatawag niyang landing net na gamit ng mga tao. Habang yung mga tao sa panaginip ay abalang naglalagay ng isda sa landing net, tiningnan ito ni Narciso bilang isang napakalaking bitag. Isang trap. Tama! Ang landing net ay sumisimbolo sa pagkakatrap sa mga maling paniniwala at sa mga sistemang mapanlinlang na ginagalawan natin. At hindi siya nag-atubiling gawing halimbawa niya rito ha. Itinuro niya ang nakasanayang pagbibigay ng pera sa mga pare o sa simbahan. Medyo kontrobersyal na pananaw ito. Oo,
Para sa kanya, ang mga taong nag-aabuloy sa pag-aakalang direktang nabibili nito ang pabor ng Diyos ay mga taong voluntaryong inilalagay ang sarili nila sa landing net. Natrap sila sa isang institusyon na, ayon kay Narciso, ay hindi naman ang tunay na daan. Kaya pala, dun sa panaginip yung malinis niyang intensyon ang naging susi. Tama. Ang pagtangging kumuha ng isda at ang kumpiyansang maglakad ng walang proteksyon ang nag-iisang dahilan kung bakit nag-iba ang mukha ng lalaki. At nagpakilala ito bilang isang kaibigan o bilang representasyon ng mismong Diyos sa kanyang panaginip. Mula sa pagiging bihag ng mga maling sistema, lumipat naman tayo sa isa pang napakalaking aspeto ng kanyang paniniwala. Ito yung pagtingin niya sa buhay bilang isang malaking sugal. Dito, perpektong pumapasok ang ikalawang panaginip na itinala niya. Nakanaginipan niyang naglalaro siya ng karakros. Para sa atin na pamilyar sa mga kanto, ito yung simpleng laro ng pagpapabagsak ng tatsulok na barya. Kara kapag tao ang lumabas at krus kapag ibon. Isang laro na madalas mong makita sa mga bangketa. Walang anumang dahid ng pagiging sagrado. Pero tingnan natin kung paano niya ito ginamit sa panaginip. Ano ang naging takbo ng laro nila? Nagpustahan sila nung kalaban niya. Nagsimula daw sa 5 sentimo. Dahil palaging walang lumalabas, 6 na beses nilang pinatungan ng taya. Kaya naging seryoso ang laro. Lumaki na yung pusta. Oo! Napansin ni Narciso na ang kalaban niya ay nandaraya. Pagkahagis pa lang daw ng barya sa ere, binabaliktad na agad nito gamit ang kamay. Sinalo ito ni Narciso. Naisip niyang dahil lumaki na ang pera, lumabas na ang tunay na kulay ng kalaban niya. Ang bilis magbago ng ugali kapag pera na ang usapan. Tapos, nang si Narciso na ang naghagis, kahit anong klaseng bato ang gawin niya, sa barya, laging kumakaraha. Laging panalo si Narciso hanggang sa sumuko ang kalaban. Kung ikokonekta natin ito sa mas malaking larawan, hindi lang ito tungkol sa pandaraya sa barya, tama? Malayong-malayo sa barya. Sa pagpapaliwanag niya sa Zoom transcript, tahasan niyang sinabi na ang buhay ng tao sa ibabaw ng lupa ay isang tuloy-tuloy at walang tigil na sugal. Araw-araw tayong sumusugal. Tama. Araw-araw, tinataya natin ang ating mga kaluluwa sa mga maliliit at malalaking desisyon. Mula sa mga simpleng bagay tulad ng pagmamaneho ng sasakyan ng walang safety gear kung saan itinataya mo ang iyong pisikal na buhay, hanggang sa mga desisyong moral na nagtataya sa iyong kaligtasan sa kabilang buhay. At napansin ko, hindi niya pinalampas ang pagkakataon para tirahin ang malanasa kapangyarihan doon sa paliwanag niya. Naging prangka siya tagdating dyan. Pagdating sa usapin ng pandadaraya dahil sa pera, hayagan siyang gumamit ng mga espesipikong halimbawa mula sa politika. Binanggit niya ang mga senador, mga congressman, mga ahensya ng gobyerno tulad ng DPWH, at umabot pa sa pagbanggit sa pangalang Bongbong. Binanggit talaga sa transcript? Oo, ayon sa interpretasyon ni Narciso, ang mga taong ito ay isinusugal ang kanilang reputasyon at mismong kalayaan para lang mangurakot. Ipinagpapalit nila ang kanilang kaluluwa at nauuwi sila sa pagkakakulong. Hindi lang dito sa lupa, kundi pati na rin sa impyerno. At bago tayo magpatuloy, Bilang paalala sa iyo na nakikinig sa atin ngayon, hindi natin pinapanigan o ine-endorso ang alinmang pananaw na politikal na ito. Tahasan lamang nating inuulat ang mga ideya at halimbawang ginamit sa orihinal na material para maintindihan ang punto ng may akda. mahalagang konteksto yan para sa ating diskusyon dahil kung titingnan natin ang sikolohiya sa likod ng kanyang argumento, pinupunan ni Narciso ang matinding ironya ng kapangyarihan. Paanong ironya? Ang mga taong ito na naniniwalang nananalo sila sa sugal ng buhay dahil nandaraya sila sa sistema ay sila mismong pinakatalunan sa mata ng kanyang Diyos. Ipinagpapalit nila ang walang hanggang kalayaan para sa kapangyarihang panandalian. Akala nila nakakalamang sila. Oo. Inaakala nilang sila ang nagmamanipula ng barya sa ere. Pero ang totoo, ang laro ay rigged laban sa kanilang mga kaluluwa. Kaya ano ang ibig sabihin ng lahat man ito para kay Narciso mismo? Nakikita natin sa parehong panaginip ang isang napakatibay na kumpiyansa sa sarili. Halos nakakagulat na tibay. Ipinagmamalaki niya na hindi siya kailanman matitinik ng tuyom at palagi niyang mananalo sa karakros ng buhay. Walang bahid ng pagdududa na siya ay ligtas.
Ang antas ng kanyang katiyakan ay bihira mong makita kahit sa mga matatandang relihiyon. Para kay Narciso, walang gray area. Siya ay siguradong nakalaan para sa paraiso, habang ang mga tiwali sa lipunan ay sigurado sa impyerno. At may kakaiba pa siyang sinabi doon sa Vlanscript. May bahagi sa transcript na hindi niya kinasusuklaman ang mga corrupt na pulis at politiko. Sa halip, pinapasalamatan pa niya ang mga ito. Bakit mo papasalamatan ng mga taong sumisira sa lipunan? Medyo counterintuitive, hindi ba? Nagpasalamat siya dahil para sa kanya, sila ang buhay na ebidensya ng kanyang mga pangaral, pinapatunayan nila ang mensahe ng Diyos na nakikita niya sa panaginip, na ang bansa ay tunay ngang makasalanan. Kumbaga, sila yung nagpapatunayan na tama siya. Tama, nagsisilbi silang control group sa kanyang pananaw sa mundo. Sila ang pilin ang pera, puri at kapangyarihan, kaya makikinabang sila sa impyerno. Samantalang siya, napili ang simpleng pamumuhay at paninindigan ang magmamanan ng paraiso. Ang pagkakaroon ng mga makasalanan sa paligid niya ay nagpapatibay sa posisyon ng kanyang sariling katuwiran. Pero hindi rin biro ang hinihingi niya para makamit ang paraisong iyon. Ang konsepto niya ng tunay na pagsisisi ay napakabigat. Nasanay kasi tayo sa ideya na kapag nagkasala ka, hihingi ka ng tawad, magsisisi at patatawarin ka na. Pero para kay Narciso, ang pagsisisi ay hindi sapat sa salita lang. Hindi pwede yung sorry lang. Ito marahil ang pinaka-striking na bahagi ng kanyang doktrina. Ang tunay na pagsisisi para sa kanya ay ang pinal at ganap na pagbabago. Ibig sabihin, hindi mo na muling uulitin ang kasalanan kahit kailan. Zero tolerance na talaga. Oo, kahit paulit-ulit itong inihaharap sa'yo, kahit gaano katindi ang tukso na nasa mismong harapan mo, hindi ka nabibigay. Kapag inulit mo, ibig sabihin, hindi ka talaga nagsisi. Isang napakataas na pamantayan ng pagpipigil sa sarili ang hinihingi niya rito. At paano raw niya nagagawa iyon? Dito na pumasok yung inaangkin niyang kapangyarihan. Binigyan daw siya ng Diyos ng power of mind. Dahil sa lakas ng isip na ito, napapanindigan niya ang hindi paggawa ng kasalanan at nakakaiwas sa anumang tukso. At hindi lang daw pang-iwas sa tukso yung power na iyon. Oo, higit pa rito, nakakagamot daw siya ng mga karamdaman ng libre at nakikita niya ang tunay na kalagayan ng mga kaluluha ng ibang tao. Ang pinakamatapang niyang deklarasyon dito ay kung bakit niya natanggap ang lahat ng regalong ito. Nakuha raw niya ito ng eksakto dahil sa pagtalikod niya sa mga nakasanayang pari at pastor. Isa itong ganap na pagpunit sa tradisyonal na relihiyon. Ayaw niya na ng mga religious institutions. Hindi niya kailangan ng institusyon para makipag-ugnayan sa Diyos. Ginagawa niya ang kanyang sarili bilang parehong propeta at simbahan niya. Ito ang tinatawag nating decentralization ng paniniwala. Ibinabalik niya ang direktang linya sa pagitan ng individual at ng lumikha nang walang anumang middleman na humihingi ng donasyon. Pag-isipan mo nga saglit ang sarili mong buhay, ikaw na nakikinig sa atin. Ano ang mas kapansin-pansin para sa iyo? Kung ikaw niya mapipilitang buuin ng buong moral compass based lamang sa mga pansarili mong panaginip at sa mga simpleng obserbasyon mo araw-araw, tulad ng ginawa ni Narciso, ano kaya ang magiging itsura ng sarili mong mga batas? Paano mo ihiwalay ang tama sa mali kung wala kang aklat o simbahang susundin? Isang magandang tanong yan. Isang nakakapanghilabot pero nakakapagpalayang ideya. Makikita natin dito kung gaano kalakas ang pangangailangan ng utak ng tao na maghanap ng order sa gitna ng chaos. Yung bigyan ng ayos yung gulo ng mundo. Tama, para kay Narciso, ang chaos ay ang korupsyon sa paligid niya at ang order ay ang estrukturang binuo niya mula sa tuyom, sa isda at sa barya. Habang nalalagom natin ang usapan nating ito, dinala tayo sa isang hindi pangkaraniwang paglalakbay sa isip ng isang individual, isang taong kumuha ng mga metapora sa kanyang mga pananiginip upang lumikha ng isang baluti laban sa isang mundong tingin niya ay puro korupsyon at kasalanan. Ipinakita niya na ang konsepto ng kasalanan ay hindi lamang nakakulong sa apat na sulok ng simbahan. Ito ay umaabot hanggang sa kung paano natin tratuhin ang mga bundok at ilog at kung paano natin nilalaro ang sugal ng kapangyarihan.
Ginagawa niyang napakakonektado ang moralidad sa material nating realidad. Wala na tayong lusot na sabihing ang espiritualidad ay hiwalay sa pang-araw-araw na buhay natin. Dahil lahat ay konektado. Ah. Isang napakagandang pagbubuod. At bago tayo tuluyang maghiwalay, gusto kitang iwanan ng isang kaisipan na maaari mong baunin at pag-isipan habang ipinagpapatuloy mo ang iyong araw. Isang huling katanungan para sa nakikinig. Nakita natin kung gaano katatag at kasigurado si Narciso na ang kanyang mga panaginip ay ang absolute na katotohanan. Ngunit, paano kung may dalawang magkaibang tao, mula sa magkaibang background o bahagi ng mundo, ang parehong nakatanggap ng kanilang sariling mensahe ng Diyos sa kanilang mga panaginip? Ngunit ang mga mensaheng ito ay ganap na magkasalungat at nagbabanggaan. Kapag ang dalawang magkaibang katotohanan ay parehong nanggaling sa banal na panaginip, kaninong bersyon kaya ang mananaig at maging totoo sa mundo natin? Isang palaisipan na paulit-ulit ng pinag-ugatan ng mga alitan at pagbabago sa buong kasaysayan ng tao. Kaya, patuloy lang tayong maging mapanuri sa lahat ng ating nakikita, naririnig at maging sa ating mga napapanaginipan. Maraming salamat sa pagsama mo sa amin sa paghihimay natin ngayon. Hanggang sa muli nating pagtuklas ng mga bagong pananaw at kaalaman. Ipagpatuloy ang pagiging mausisa, pakinggan ang paligid at laging buksan ang isip. Paalam!